Biglang sumulpot si Sara Duterte dito sa amin po. Ayan. Ayan po mga kababayan, Independent Commission para imbestigahan ang anomalya sa flood control projects. Ang mga members po, itong si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson, tapos si Rosana Fajardo, SGB Count. Introducing systems to promote transparency, eliminate ghost projects, and ensure proper use of public funds. He also served Diyan sa lugar mo anyo, Trillanes Dares Magalong, to name Benguet's 36 billion rock netting scam culprits. Diyan, sabi dito sa Politico News. According to Trillanes, Magalong told him way back in 2022, were allegedly pulling the strings behind the flood control anomalies. But the former senator noted Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. ito po mga kababayan si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Live with Dante M. O ngayon, kung hindi ninyo alam kung nasaan si Sara Duterte, nandito po sa amin, biglang sumulpot si Sara. Ayan o, Vice President Sara at Santo Cristo Daraga Albay, September 13. Post ni Erica Madrideo 4 hours ago. Madrideo Loquiliano. Biglang sumulpot si Sara Duterte dito sa amin po. Ayan. Santo Cristo Daraga Albay. Malapit sa sentro po siya. Ayan. Magayon pala madi, sabi. Maganda pala kumare. Yan ang ibig sabihin ng babae. Yan. Ayan si Sara. Oh. Pa-picture-picture sa mga taga-barangay Santo Cristo. Ang Santo Cristo, mga kababayan, yan yung barangay malapit sa sentro ng Daraga. Yan kung saan yung patron dyan, Santo Cristo, kaya Santo Cristo. At maraming pumupuntang mga diboto. Pumasyal siguro sa chapel ng Santo Cristo para manalangin si Sara. Yan o. Pasilpi na po, nag-ano man sila? Pasilpi daw. Pasilpi na niya siguro yung yung staff. Pasilpi na niya kayo. Biglang sumulpot dito po si Sara, mga kababayan. Nanalangin siguro kasi itong Santo Cristo, mga kababayan, yung image ng Santo Cristo dito, pinaniniwala ang milagroso na mga diboto. Siguro may nakakwento, puntaan niya ako doon para manalangin at makapagpa-picture-picture na rin. Di ba, mga kababayan? But anyway, hindi man yan yung topic natin. Yung topic natin ngayon, mga kababayan, yung breaking news. Binuo na po ng ating Pangulo, in-announce na ng Palasyo Malacanang yung mga magiging members ng Independent Commission na binuo sa pinalabas niya po na executive order. Yan po mga kababayan, Independent Commission para imbestigahan ang anomalya sa flood control projects. Ang mga members po, itong si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson, tapos si Rosana Fajardo, SGB Country Managing Partner, Rosana Fajardo. Tapos, Special Advisor, si Baguio City Mayor Benji Magalong, na isang anti-corruption advocate. Ngayon, baka isipin ninyo na bakit niya si Magalong in-appoint. Hindi man po siya member ng komisyon. Advisor lang po. Kasi siyempre, gustong pagbigyan din ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit politiko siya. Pero hindi siya member kasi sabi pa ng ating Pangulo, walang politiko na i-appoint siya as member ng Independent Commission. Para siguro hindi makulayan. Kaya lang itong si Mayor Magalong, daldal ng daldal. O di sige, pinagbigyan ng ating Pangulo pero advisor lang. So yun ang paglilinaw mga kababayan ng Palasyo Malacanang. At saka sabi din ng Palasyo ni Jose Castro kanina sa press briefing, itong mga rallies po, suportado ito ng ating Pangulo. Mga rallies
laban sa korupsyon. Basta walang destabilisasyon, suporta ang ating Pangulo. Sinusupport niya ang freedom of expression. Nire-respeto niya. Mga kababayan, Palas comments on planned September 21 protest against corruption and anomalous flood control projects. Sabi ni Palas Press Officer Claire Castro, yung ating Pangulo nire-respeto yung freedom of expression in hopes the movement will not be used for destabilization purposes. Ayos lang po magsigaw-sigaw kasi parehas ng ipinaglalaban. In fact, mga kababayan, sabi nga natin, ang una na nagbulgar nitong korupsyon, massive corruption sa DPWH, yung ating Pangulo sa zona mismo, mayaan naman niya kayo. At sabi ni President Bongbong, wala siyang sasantuhin dito. Kamag-anak, kaibigan, kalyado. Kaya nga po, tingnan ninyo, si Babe Singson po, kung isipin, dilawan. Bakit po? Dating secretary po ng DPWH panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, you see? Tapos yung advisor, si Magalong. Si Magalong po, ang Doda pro Duterte. Pero in-appoint niya as advisor lang, mga kababayan. Hindi man siya member. Yan ang paglilinaw na ginawa ni Yossi Castro kanina. Pakinggan natin yung press briefing niya para malinaw. Ito siya. Pakinggan natin mga kababayan. Sa atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., formal na pong binuo ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa bisa ng Executive Order No. 94. Ang layunin ng komisyon, ito ay magsasagawa ng malalim at walang kinikilingang investigasyon sa mga ulat ng katiwalian, maling paggamit ng pondo at irregularidad sa mga flood control at iba pang proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan sa nakalipas na 10 taon. The Commission has been granted broad investigative powers, including the authority to issue subpoenas, recommend the filing of criminal or administrative cases. Napanggingan ninyo malinaw, sa nakalipas na 10 taon. Meaning, pasok ang panahon ni Digong. Sa nakalipas na 10 taon, ang focus po ng investigasyon. Hindi tulad po ng gustong mangyari ng Senado. Yung old, Senate na pinamumunuan, Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, na ang focus po 2022 onwards. Malinaw na may gustong pagtakpan. Isabi nga natin, tumiba ng kontrata si Diskaya 2016. So malinaw po, ang utos ng ating Pangulo, imbestigahan sa nakalipas na 10 taon ang mga flood control projects. So magiging sakop nito yung 13,000 plus na pinagawa ni Digong, na pinagyayabang ng mga DDS. At siyempre, yung pinagawa din ng ating Pangulong Bongbong na na-discover niya, mga guni-guni pala yung iba. Hindi naman siguro lahat. Kaya sige lang ang baha, mga kababayan. Coordinate with prosecutorial and disciplinary bodies and request relevant documents such as books, contracts, bank records, and other materials needed for its investigation upon proper request or representation to the appropriate authorities. To lead this task, the President has appointed individuals of proven competence, integrity, and deep familiarity with infrastructure, finance, and institutional reform. Rogelio Babe Singson, Commission Member. Mr. Singson brings decades of direct experience in both the planning and execution of major government infrastructure projects. As former Secretary of the Department of Public Works and Highways, he led one of the most significant reform efforts in the agency's history, introducing systems to promote transparency, eliminate ghost projects, and ensure proper use of public funds. He also served as head of the Bases Conversion and Development Authority, where he managed large-scale land and infrastructure development. His technical understanding of how projects are designed, procured, and implemented will be essential to this Commission's work. Rosana A. Fajardo, Commission Member. Ms. Fajardo is a certified public accountant and currently the country managing partner of SGB & Company, the Philippines' largest professional services firm. She has over 3 decades of experience in auditing, internal controls, and risk management, especially in identifying weaknesses in financial systems and operational processes. She has worked across both public and private sectors to help organizations defect fraud, strengthen governance, and build more accountable institutions.
Her technical insight and financial acumen are critical in following the trail of public funds and determining where leakages and irregularities may have occurred. Mayor Benji Magalong, a special advisor and who will act as investigator for the ICI. Mayor Magalong is a career law enforcement officer who served as Deputy Director General of the Philippine National Police and as former Director of Criminal Investigation and Detection Group, or CIDG. He handled sensitive, high-impact investigations and helped lead institutional reforms in law enforcement through intelligence-driven forensic-based approaches. As mayor of Baguio City, he has continued to apply his strict standards of transparency and accountability in local governance. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission. The announcement of the chairperson of the commission will be made by the President in the coming days. Voluntaryo ang pagtanggap nila sa tungkulin na ito. Hindi sila hinihirang para ipagtanggol ang sistema kundi para harapin ito. So, ang unang announcement, 3-man member commission, independent commission. So, yung chairman po, i-announce later ng ating Pangulo. So, ibig sabihin, ang talagang member, itong dalawa lang, si Babe Singson, saka po si Fajardo. Si Benji Magalong, special advisor, tapos investigator, para lang malinaw. Kasi gusto sigurong subukan ng ating Pangulo. O sige, sige, daldal mo, di ikaw yung mag-imbestiga. Pero hindi man siya member, kundi special advisor po. Abangan natin kung sino yung chairman. Baka ang gawin na chairman po si General Nicolas Torre. Baka si General Torre, abangan na lang natin. Haka-haka ko man lang po. Kung si General Torre, mga kababayan, na magiging chairman, big time, siguradong may maidideliver na naman po sa kulungan. Sunod-sunod yan. Wala yun inaatrasan po. Kahit yung dating Pangulo, diniliver po padahig. Matutuwa yung mga boxing fans ni General Torre. At siguradong galit na galit yan. Yung mga DDS, pag si General Torre ang magiging chairman nitong ICI. So with this announcement, mga kababayan, natuldukan na yung mga haka-haka. Di ba lumabas yung pangalan ni Antonio Carpio, Senior Associate Justice, tapos si Bernardo, na sabi kahapon, nag-decline daw. Doon naman ako na nag-decline. Baka hindi man po inoferan. Pinapalitaw lang ng mga DDS ng mga dilawan. Bawat isa sa kanila ay may mahabang karanasan sa pagtukoy ng mga problema sa loob ng mga institusyon at sa pagpapatupad ng mga reforma sa malalaking organisasyon. At pinakamahalaga sa lahat, wala ni isa sa kanila ang konektado sa anumang ahensya o kontratistang iniimbestigahan. Karapatan ng publiko ang magkaroon ng isang tunay na independent commission. Gaya ng paulit-ulit na sinabi ni Pangulo, walang sasantuhin dito. Kahit kamag-anak, kaibigan, kaalyado, there will be no sacred cows. The commission will begin its work immediately. At handa na po tayong sumagot ng inyong mga katanungan. First question po from Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Will the ICI take over the possible reorganization of DPWH after Secretary Dizon required the submission of courtesy resignation among the agency's officials? Hindi po mangingimasok ang Independent Commission, ang ICI po, sa ano pong gagawin ng DPWH. Yan po ay independent body na ituturing or independent fact-finding commission at hindi po makikialam sa anumang sangay ng gobyerno. Das na lang po. Will there be a suspension in the implementation of DPWH flood control projects and other public works while its officials are being vetted? Depende po yan sa magiging pagsusuri at evaluation at assessment po ni Secretary Vince Dizon. Thank you po. Second question po from Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, magandang hapon po. Yusek, meron po bang timeline na isinet para matapos yung investigation ng Independent Commission, since merong clamor talaga ang public na mapapanagot agad yung mga sangkot dito?
Wala po masasabi agad na timeline. Ang pinaka-timeline dito ay mas maagaran o mas mabilis ang pagtatrabaho. At mas mainam po matapos po ito sa loob lamang ng ilang buwan. Pero sabi nga po natin, sa dami po ng records na dapat aralin, ay bigyan po natin ng pagkakataon ang ICI na aralin lahat ang mga dokumento para po kapag ka po may sinampahang kaso, kumpleto naman po ang mga dokumento. Po next question, Job Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Yusek, bakit pinili ni President yung mga naturang members doon sa panel? And ano po yung assurance na truly independent itong mga nabanggit na ito? Katulad nung binanggit natin kung ano-ano ang kanilang mga skills, ang kanilang mga expertise, at hindi po ang mga taong itong nabanggit natin ay hindi naman po namumulitika. Kaya po, asahan po ng taong bayan na pinili po ito ng Pangulo para po mas maging malalim ang pag-iimbestiga sa pamagitan ng mga taong masasabi nating competent po sa kanilang magiging trabaho. Follow up lang, Yusek. Si Baguio City Mayor Magalong ay advisor dito sa panel. Paano kaya ito, sabihin natin, makaka-affect sa current duties niya bilang Baguio City Mayor, knowing na malaki itong i-handle niya? Siguro po si Mayor Benji Magalong na po ang makakasagot po niyan. Pero pinili po naman po siya bilang special advisor po para po sa ICI. Okay po, last question po. Gilbert Perdes, DWIZ. Magandang hapon po, Yosef. Nabanggit po, iniugnay po ni Senador Ping Lacson, si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, sa isang kontraktor po mula po sa Bulacan. Ito ho ba'y alam na ho ng Pangulo at ano hong reaksyon dito ng Presidente po? May reaction ho ba yung Malacanang dito? Opo, nalaman na po ito dahil nga po ito'y na-report na rin po ni Secretary Vince Dizon. At sinabi po natin kanina, walang kaibigan, walang kaalyado, walang kamag-anak, lahat po na dapat imbestigahan ay iimbestigahan. Thank you po. Jean Mangalus, Philippine Star. How does the palace respond to the growing public unrest and protests, especially the large one coming on September 21? Is the ICI enough to restore public trust? Okay. First of all, the President will always respect this freedom of expression. So kung ano man po ang nararamdaman na sentimiento ng ating mga kababayan sa ngayon, yan po ay ginagalang ng Pangulo. Ang dasal lamang po natin, itong kanilang pagsisentimiento ay wag sanang sakyan ng ibang mga tao na hindi maganda ang naisin para sa gobyerno, kundi mag-destabilize. So yan po ay sinusuporta naman din po ng Pangulo ang mga Suportado ang hinaing ng ating taong bayan. Dahil ito naman po ay laban sa korupsyon. Laban kasi sa corruption, wag lang destabilization. Presidente, wala pong politician na ito doon sa... Mike. Ma'am, quick follow-up lang po kay Mayor Benji Magalong. Sabi po ni Presidente, hindi po siya maglalagay ng politician doon sa body. Maybe clarify lang po kung bakit po napili si Mayor Benjamin Magalong. And meron rin po kasing sinasabi si Congressman Zaldico na medyo may doubt kung si Mayor Magalong yung involved sa body dahil kung ano-ano na raw po yung sinasabi sa media bago pa mag-start yung investigation ng Independent Commission. Ang magiging papel po ni Mayor Benji Magalong ay special advisor. Hindi po siya kasama doon mismo sa 3-member commission. At malaking magiging tulong din naman po kung anong po ang nalalaman ni Mayor Benji Magalong. So bigyan po natin siya ng pagkakataon. At ang pagkakataon pong ito ay dapat niyang ipakita sa taong bayan para mapagsilbihan kung anong interes ng taong bayan. Thank you po, Malacanang Press. Ma'am, follow up lang din po, ma'am. Isa lang po, ma'am. Ma'am, ma'am, bakit po si Mayor Magalong po ang napiling mag-investiga para sa Independent Commission considering marami pa naman pong ibang mga law enforcement na mga officers ang pwedeng mag-investiga at mapabilang po doon sa Independent Commission? Katulad ng sinabi natin, special advisor po ang papel mismo ni Mayor Benji Magalong. So, dun po ang kanyang papel. Hindi po siya miyembro ng komisyon. Pero Okay. mag-iimbestiga po siya, ma'am. Kung ano man po ang makukuha niya sa pamamagitan ng kanyang effort, maaari niya po itong ibigay mismo sa ICI.
Thank you po, Okay, Malacanang okay. Press Corps. Magandang araw. At bago po tayo magtapos, batiin natin ang ating Pangulo ng maligayang kaarawan. Kantahan po natin ang ating Pangulo. Sabay-sabay po natin kantahan. Yung masaya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yung Malacanang press corps, walang pakisama. Kakanta lang ng happy birthday para sa ating Pangulo. Matamlay pa. Yung iba, ayaw kumanta. Anyway, siguro gusto nila na ipakita yung neutrality na hindi sila suportador ng ating Pangulo, kundi independent press. Di ba? Hindi sila supporters. Hindi sila fan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganun. Anyway, kanya-kanyang paniwala yan po. Karamihan man po sa mga taga-media, dilawan. Influensyado ang mga ideology ng mga dilawan. Kaya ganun yan, matamlay. Pero pag to-make over naman po yung mga dilaw, masaya na sila. Ganun mga kababayan. O ngayon, ito pong si Magalong, kaya ito analysis ko man lang po. Sa aking paningin, POV, may point of view. Kinuha ito kasi maingay, madaldal. Kaya siguro susukatin ng ating Pangulo hanggang saan ang angas mga kababayan ni Magalong. Pero hindi man siya member ng ICI po, kundi advisor lang. An investigator. Siguro yung mga sinasabi niya, ito anya maanomalya. May mga anomalya po na nangyari doon sa Baguio. Yun nga yung challenge po niya, no? Yun ang challenge ni Trillanes, dating senador. Bakit niya hindi mo imbestigahan? Yung mga rock netting scam dyan sa lugar mo, anyo. Trillanes dares Magalong to name Benguet's 36 billion rock netting scam culprits. Yan ang sabi dito sa Politico News. According to Trillanes, Magalong told him way back in 2022, were allegedly pulling the strings behind the flood control anomalies. But the former senator noticed that ex-police officials has yet to reveal a single name since, asking whether it's out of fear or loyalty to the Duterte. Noong 2022, sinabi ni Mayor Benji Magalong sa akin kung sino ang mga nasa likod ng 36 billion rock netting scam sa Baguio, Benguet. Ang tanong, bakit hindi niya ito nilalabas hanggang ngayon? Takot ba siya o dahil kaalyado niya ang mga Duterte? Sabi ni Trillanes sa kanyang Facebook post. Kaya siguro, takakaingay ni Benji Magalong, pinatulan ng ating Pangulo. Sige niya, kasama ka dito sa investigasyon, advisor ka, at tingnan natin, ipakita mo yung iyong galing at angas sa pag-iimbestiga dito sa korupsyon. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon ni Magalong mga kababayan pagdating ng oras na kailangan niyang harapin yung challenge ni Trillanes. Kasi si Trillanes sigurado mag-iingay ito matapos ni-appoint siya ng ating Pangulo bilang advisor ng Independent Commission. So kailangan na niyang unahin yung kanyang bakuran mismo. Kasi di ba pumunta doon yung ating Pangulong Bongbong Marcos at sinadubong ni Magalong? O di dapat kasama yung kanyang bakuran sa dapat na imbestigahan. At yung investigasyon po will cover 10 years na implementasyon ng mga projects sa DPWH. So pasok na pasok ang panahon ni Digong. At di ba pa? Magkakasubukan ngayon. So lalo po na nagiging exciting ang mga developments ng balita. Ayan lang po ang ating short video ngayon sa ating podcast. So lagi natin pong tatandaan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer.
Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.